Hallelujah. Amen. Ephesians chapter 1, verse 6. Epeso, Kabanatang 1, talata po'y 6. Epeso, Kabanatang 1, talata po'y 6. Sa ikapupuri ng kalwalhatian ng kanyang biyaya, na sa atin ay pinagkaloob ang masagana sa minamahal. This book of the Ephesians says about church. Ang sinasabi po sa aklat ng Epeso ay ang tungkol sa iglesia. And then from chapter 1 said, this is church, true body of Christ. At mula doon sa kabanatang 1 ay itinuturo po sa atin, ito po ang iglesia, ang katawan ni Kristo. Yeah, that's why verse 4, diba? Before the creation of the world, we should be holy and without blame before Him in His love. Na bago itinatag ang salibutan na kailangan tayong maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Yeah. God created us in His love in the beginning. Ibig sabihin, nilikha tayo ng Diyos sa pasimula ayon sa kanyang pag-ibig. And then all kind of spiritual blessing give to us spiritual blessing us in Christ Jesus. At ipinagkaloob sa atin ang mga spiritual na pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo. And then verse 5, diba? Having predestined us to be adopted as sons by Jesus Christ to Himself. At binabanggit ng talatang 5 na tayo tinalagan niya ng una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo. And then verse 6 is this word of God, to the praise of glory of His grace, by which He has made us accepted in the beloved. At sa ating salita ng Diyos na pag-aaralan sa ikapupuri ng kalwalhatian ng kanyang biyaya na sa atin ay pinagkaloob na masagana sa minamahal. Even though verse 10, in Christ Jesus, God wants to make one body, God and us. Samantalang sa talatang 10 ay sa pamamagitan ni Kristo ay nais niya tayong tipunin na mag-iisa sa pamamagitan ni And Kristo. then again, verse 12, same, diba? We who first trust in Christ should be the praise of His glory. At pagdating doon sa 12 ay katulad din po ng sinabi niya na tayo maging kapurihan ng kanyang kalwalhatian, tayong nagsiasa ng una kay Kristo. And then verse 13, diba? By the Logos, word of truth, He sealed us by the Holy Spirit as His children. At sa pamamagitan naman ng talatang 13, sa aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan na sa Kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya ay tinatakan ng Espiritu Santo. And then verse 14, after redemption, diba? Redemption, only why He redeemed us to the praise of His glory. At ang dahilan kung bakit tayo tinubos ng ating Panginoon ay upang dalhin tayo sa ikapupuri ng kanyang kalwalhatian. Everything is grace of Jesus Christ and love of God the Father from salvation to eternal life. Ibig sabihin, lahat ay nangyari sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig at ng kanyang biyaya para po tayo makaranas ng buhay na walang hanggan. Only God wants to be praised from us, His glory, His grace, His love. At ang nais ng Panginoon sa atin ay lagi niyang ipagkaloob sa atin ang kanyang biyaya, pag-ibig at kalwalhatian. But problem today, almost Christian, we want to do something for our salvation. Pero ang nagiging problema nga po, karamihan ng mga mananampalataya ay ninanais na gumawa para sa kanilang kaligtasan. But it is deceiving by the devil
and then we are separate from the grace of Jesus Christ. Pero ito'y pandaraya lamang ng diablo at ang nais niya ay mahiwalay tayo dun sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Yeah. Salvation, it is the gift of God, free gift of God. Tandaan natin ang kaligtasan na isang kaloob ng ating Panginoon at ito'y walang bayad. We don't need to do something for our salvation, eternal life. Kaya naman hindi natin kailangan gumawa para po doon sa ating kaligtasan na buhay na walang hanggan. Of course, we need prayer and also God's willing, fasting, and then attend worship service, also serve to God. Kailangan naman po talaga nating manalangin o minsan ay magkaroon tayo ng pag-aayuno at dumalo sa mga pananambahan at maglingkod sa Kanya. Yeah. As a Christian, God's children, no say come to church and we worship to Him. Also, time we reading Bible and also praise the Lord. At bilang Kristiyano at anak ng Diyos, nararapat lamang na tayo manambahan at patuloy na magbasa ng kanyang mga salita at patuloy na magpuri sa Panginoon. Yeah, because we are separate from the world. That's why, as a sign of the God's children, we praise the Lord. At dahil nga po tayo hiwalay na sa sanlibutan, bilang mga anak ng Diyos, kailangan nating purihin ng Diyos. But we have to this time really understand our salvation, even the eternal life, connect to grace of God, gift of God. Pero kailangan nating maunawang mabuti pagdating sa ating kaligtasan at doon sa ating buhay na walang hanggan, ito ay laging nakaugnay doon sa biyaya ng ating Panginoon sapagkat ito'y kaloob ng Diyos. Yeah, but how about our old men not agree, not understand about free gift? Pero pagdating doon sa ating lumang pagkatao, hindi po siya sumasang-ayon dito at ang sinasang-ayunan lamang niya ay ito'y kaloob ng Diyos. That's why automatically, when we are staying our old men, we want to serve to God by ourselves. Kaya nga po sa pananatili po nating pamumuhay sa ating lumang pagkatao, ang hinahangad po natin ay maglingkod ayon sa ating sarili. And then when we serve to God by ourselves, we can stay in peace. And then we said to myself, I am good Christian, I am saved from the sin. Kaya naman doon sa ating paglilingkod, sa pamamagitan ng ating mga sarili, totoo nga po na tayo nagagalak, pero nagkakaroon tayo ng pagmamalaki na tayo pinatawad dahil sa ating mga ginawa. That's why as a pastor, we need to be careful about our preaching. Pero sa ating pong mga pastor, ay kailangan maging maingat tayo sa ating pangangaral. Yeah, because if we are not be careful in our preaching, members, they accept as a only commandment. Sapagkat kung hindi tayo magiging maingat sa ating pangangaral, tatanggapin nila ang salita ng Diyos bilang utos. Yeah, usually almost other pastors, they said members, do not, as the commandments, they said. Kaya karamihan ng mga pastor, ang kanyang pangangaral, gawin mo ito o huwag mong gagawin ito, nagiging utos lamang. Yeah, of course, it is very easy to control church members through that kind of message. Pero alam po natin na kapag ano ng ating pangangaral, ay madali po nating suhatin yung mga miyembro ng iglesia. Yeah, especially when pastor really prayer and fasting and really they have different spiritual life, then between other brothers and sisters, they can respect from brother and sisters, members. Lalo na kung ang pastor ay laging nananalangin at taga-ayuno at nagiging kaiba ang kanyang pamumuhay sa kanyang mga membro, maaari nga po na talagang tumanggap siya ng respeto mula sa mga ito. That's why almost pastor, especially big church pastor, they through their message and then through their teaching, let the members understand pastor is really different from ordinary members. Kaya nga po karamihan ng mga pastor, lalo na po ng mga lalaking iglesia, ang ipinalilitaw nila kapag sila'y nangangaral ng salita ng Diyos, ay yung kaibahan nila doon sa kanilang mga membro pagdating sa pamumuhay sa pananampalataya. Yeah, like as Pastor Kidong Kim, all the time he said to members, I wake up early in the morning, 2 a.m. Katulad nga po ni Pastor Kidong Kim, lagi niya sinasabi sa mga membro, ako'y bumabangon ng maaga dahil alas 2 ng umaga. Yeah, that's why all the members, we saw maybe only he sleep 2 hours or 4 hours. Kaya nga po inisip tuloy ng mga membro, baka 2 oras o 4 na oras lamang siyang natutulog. But I know already he sleep
in the evening, 8 o'clock, also 9 o'clock. Pero napag-alaman ko na ang tulog niya po sa kanilang tahanan ay kung hindi alas 8, alas 9. Yeah. And then when he feel tired, he can take rest even though daytime. Kaya kahit na po sa araw, kapag ka naranasan niyang matulog at napapagod siya, pwede naman talaga siyang matulog. That's why all the members, they think he's nearly different from us. He's nearly good believer, good pastor. Kaya iniisip po ng mga pastor na kakaiba ang aming pastor at kakaiba ang kanyang buhay sa mga ordinaryong mananampalataya. And then his preaching is do also do not. Kaya nga po sa kanyang pangangara, lagi niya pong sinasabi, ito ang inyong gawin, ito ay wag din yung gagawin. He said, I am do like this, but why you are do not do? Just you follow me. Ito ang aking ginagawa, pero bakit hindi nyo masundan at hindi nyo ako sinusundan? This word of God is fruit, the food for our spirit, not like as nearly the law, commandments of the law. Tandaan po natin, ang salita ng Diyos ay pagkain para sa ating mga kaluluwa at hindi lamang ito basta kautusan. Especially the Pablo's letters, book of the Pablo, that is not commandments, not command of God. Lalo na pagdating sa mga aklat ni Pablo, makikita natin ang salita ng Diyos ay hindi lamang naging utos. When we deny ourselves, kill our old man, will be like that. Apostle Pablo said to us. Ipinapaliwanag lamang doon na magagawa natin ang lahat ng mga bagay na iyon kung tayo po ay magtatanggi sa ating mga lumang pagkatao at mamamatay ang ating lumang pagkatao. But if you are not kill our old man, we cannot be like his letter. Pero maliban na mamatay ang ating lumang pagkatao, hindi natin magagawa lahat ng kanyang mga nasa sulat. That's why through the Bible, do not set to members as only commandments. Kaya nga po, wag po natin hayaan na kapag tayo nangangaral sa ating mga miyembro, ang salita ng Diyos ay maging utos para sa kanila. Of course, word of God is God's commandments. Totoo naman po na ang salita ng Diyos ay utos ng Diyos. What is God's commandments? New commandments. Love your God, love your neighbor. At ano ang naging utos ng Diyos? Mahalin mo ang iyong Diyos at mahalin mo rin yung iyong kapwa. Love your brother and sister like as yourself. Mahalin mo ang iyong kapatiran katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. That is, we have to obey, diba? We have to obey. We have to love other brothers and sisters. At kailangan po nating sundin ang utos na yan na mahalin natin ang ating mga kapatiran. That's why, okay, maybe Pastor will be thinking, I try to want to encourage other brothers and sisters, members, diba? That's why we use verses from the Apostle Pablo's letters. Maaaring inisip po natin na ang gusto ko lamang talaga sa mga miyembro ay patuloy silang mapasigla sa kanyang mga pananampalataya, kaya naman maaari kong gamitin yung mga isinulat ni Apostle Pablo. But problem is, our members, our brothers and sisters, when they hearing that kind of message, they accept as a commandment. Pero ang nagiging problema nga lang po, kapag narinig na po ng mga miyembro yung iyong pangangaral, tinatanggap nila yung salita ng Diyos bilang utos. That's why when they try to obey that commandments, they be religious men. Kaya naman sa pagkanilang pagsusumikap na masunod yung salita ng Diyos na kanilang narinig, ito po ang nagiging resulta noon, sila'y nagiging reliyoso sa pananampalataya. That's why we have to change first all the pastors when you preach the gospel in your church. Yan ang dahilan kung bakit kailangan natin baguhin ang pamamaraan ng ating pangangaral sa ating iglesia. Romans chapter 3, Roma, kabanatang 3, verse 24. 24. Palibhasa ay inaaring ganap na walang bayad ng kanilang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Na tayo inaaring ganap na walang bayad sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Be justified means become righteous one, already saved from the sin by the grace of Jesus Christ. Inaring ganap, ibig sabihin tayo ginawang matuwid sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon Jesucristo.
It is nearly grace of God, di ba? Grace of God, gift of God. Maliwanag na ito'y biyaya at kaloob ng ating Diyos. Yeah, Romans chapter 3, 27, 28. Roma 3:27, 28. Kaya nga, saan naroon ang pagmamapuri? Ito'y inihiwalay na sa pamamagitan ng anong kautusan ng mga gawa? Hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Kaya nga, may pasisiyan natin na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Now, Apostle Pablo says about our salvation, only just we saved by the law of the faith. Ang binabanggit niya po sa Pablo ay ang tungkol sa ating kaligtasan na tayo naligtas sa pamamagitan ng kautusan ng ating pananampalataya. Not by the law, not by works. Hindi sa pamamagitan ng kautusan, hindi rin sa pamamagitan ng ating mga gawa. That's why finally we can really understand all the men, we are justified by faith apart from the deeds of the law. Kaya naman maunawa natin mabuti na tayo'y inaming ganap ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya at hindi sa pamamagitan ng kautusan. Yeah, Romans chapter 11 verse 6. Roma 11, talata 6. Ngunit kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, ay hindi na sa mga gawa. Sa ibang paraan, ang biyaya ay hindi biyaya. Yeah. If by grace, it is no longer works, diba? Yeah, because the grace means free gift. Kaya nga magiging maliwanag sa atin na kung ito hindi sa pamagitan ng biyaya, ay hindi ito sa mga gawa at hindi na may tuturing na kaloob. But if we want to get by through our works for our salvation, the grace will not be grace free gift. Kaya kung hinahangan natin matanggap ang kaligtasan sa pamamagitan po ng ating magawa, yung pong kaligtasan hindi na may tuturing na biyaya at kaloob. Yeah, that's why let's go back to Romans chapter 4. Roma, kabanatang 4. Yeah, because this faith starting from Abraham. Ang pananampalataya ay nag-umpisa kay Abraham. That's why Bible said, diba, Abraham is the father of our faith. Kaya nga po tinatawag si Abraham na ama ng ating pananampalataya. Yeah, you know what is God's commandments in the Old Testament times? Ano po ba ang naging utos ng Diyos doon sa lumang tipan? Yeah, because this our faith from the Abraham time of the Abraham, diba, it does not belong to the law. Na yung ating pananampalataya nang galing sa panahon ni Abraham at hindi galing sa kautusan. Yeah, but the law start from Moshe after past long time from the Abraham. Ang kautusan ay nagpasimula sa panahon po ni Moises bago pa po yung panahon ni Abraham. Yeah, usually we don't need the law. Israel people also, if they are nearly become God's children, they don't need the law, Moses' law. Ang totoo, hindi natin kailangan ng kautusan kung paano ang mga Israelita ay hindi rin kinakailangan ang kautusan kung sila ay nagkaroon ng pananampalataya. After they came out from Egypt, when they stayed the wilderness, they are grouped, but so many people together stay one place. Sapagkat matapos nga po silang mapalaya mula sa Ehipto at manatili doon sa ilang, napakarami po nilang mga tao na nagkakatipon. Yeah, that's why between the man-to-man, with neighborhood, there's problems, also complaints, many problems. At naniniwala tayo, naranasan po nila yung mga iba't ibang klase ng problema, magkakapitbahay, at kung paano sila ay nakikisama sa bawat isa. Yeah, that's why God gave to them the law as for their physical life. Kaya nga ibinigay ng Diyos sa kanilang kautusan para sa kanilang pisikal na pamumuhay. Yeah, as just temporary, but temporary, God gave to them Israel the law, Moses the law. Pero ang ibinigay na kautusan sa kanila na naging kautusan ni Moises ay pansamantala lamang. Yeah, that's why after Jesus Christ came to us, we don't need to stay in the law. Kaya naman ang dumating si Jesucristo sa atin, hindi na natin kailangan manatili at hindi na natin kailangan ang Of kautusan. course, Moses' law is so good, really good and holy because it is from God. Masasabi naman natin talagang mabuti at banal yung kautusan ni Moises sapagkat ito'y salita rin ng Diyos. Also same, that is word of God, but it's from God.
Ito'y tinuturing din po na salita ng Diyos at galing sa Yeah, Diyos. but problem is there's no forgiveness, there's no freedom in the Moses law. Pero alam natin na wala tayong mararanasang kapatawaran at kalayaan sa pagdating sa kautusan. That's why if you are stay in on the Moses law, you are slave of God by the spirit of the law. Kaya naman ang nananatili po doon sa kautusan ay mananatiling alipin ng Diyos ayon sa spirito ng kautusan. We don't need the Moses law because you are in Christ Jesus. Ang bawat po sa atin ay hindi na po nangangailangan ng kautusan sapagkat tayo nasa ilalim na ng biyaya ni Kristo. Because the truth word of God remain us, stay in us, and then this is the life, our life. Sapagkat nananatili na sa ating yung katotohanan, yung salita ng Diyos, at ito na ang ating nagiging buhay. Also, Jesus said, all the commandments of Moses' law belong to only one verse, but love your God, love your neighborhood. At ipinaliwanag ng ating Panginoong Hesus na ang buong kautusan ay nabubuo lamang sa pamamagitan ng utos na mahalin mo ang iyong Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. That's why Apostle Paul said, if you are the brothers and sisters, already you are completely obey to keeping Moses' law. Kaya nga po kung mamahalin natin ang ating mga kapatiran, sinabi ng ating Panginoong Hesus, ay naganap mo na yung kabuuan ng kautusan. Our faith, God only asking to us faith, pananampalataya. At ang tanging hinihingi at hinihiling ng Panginoon sa bawat sa atin ay pananampalataya. Yeah, but this pananampalataya start from Abraham time. Pero ang pananampalatayang ito ay nag-umpisa na sa panahon pa lamang ni Yeah, Abraham. because one day God called Abraham and promised to him, Messiah, diba? Christ will come from your descendants. Sapagkat tinawag nga po ng Diyos si Abraham at sa kanya ipinangako ng Panginoon na darating ang Mesiyas sa kanya. Yeah, that's why, Romans chapter 4, Roma 4, 3 to 5. 3 hanggang 5. Sapagkat anong sinasabi ng kasulatan? Ang sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya ibilang na katwiran. Ngayon sa kanya ay gumagaway, hindi binibilang na biyaya ang ganti, kundi utang. Datapwat ang sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masama. Ang kanyang pananampalataya ay bibilang na katwiran. Kaya naman ng sinamprit ni David na kapalaran ng tao na sa kanya ibinibilang ng Diyos ang katuwiran ng walang magagawa. Yeah, verse 3 said, Scripture says, when Abraham believed God's promise, God said, you are righteous. Anong sinabi ng kasulatan sa versikulo 3? Ang sabi niya doon, ang sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya ibinilang na katwiran. Yeah, Apostle Paul said, Abraham, he did not do anything, only just believe in his mind. Sinabi mismo ng Biblia na walang anumang ginawa si Abraham, kundi siya po'y buong pusong nanampalataya. Yeah, that's why when God saw Abraham's face, God said, you are justified because you believe in my promise. Kaya naman ang makita ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham, sabi niya doon, ikaw ay tinuturing na matuwid. Yeah, that is Genesis chapter 12, verse 2. At yan ay nakalagay sa Genesis kabanatang 12, talata ay 2. Yeah, Genesis chapter 12, verse 2. Okay, sabay-sabay tayo. Babasahin po natin Genesis kabanatang 12, talata po ay 2. At gagawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain, at padadakilain ko ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang kapalaran. Yeah, Genesis chapter 12, when God called Abraham, he promised to Abraham, I'll make you a great nation. Nang tawagin ng Diyos si Abraham, ay pinangako sa kanya na gagawin kitang isang malaking bansa. Yeah, Hebrew chapter 6, Hebreo kabanatang 6, yeah, 13 to 15. 13 hanggang 15. Yeah, okay, sabay-sabay tayo. Na sapagkat ng mangako ang Diyos kay Abraham, palibasa hindi niya may panumpa ang anumang lalong mataas, ay ipinanumpa ang kanyang sarili, na sinasabi, tunay na pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin kita. At sa ganito, na magkahintay na may pagtitiis ay nagtamo siya ng pangako. When God promised to Abraham, he said, this is my swear, my near promise.
At nang mangako ang Diyos kay Abraham ay sinabi niyang, ito ang aking sumpa sa iyo. Yeah, usually when we make the contract, there's witness, like so when we buy land and or building. Kung paano kapag tayo gumagawa ng isang kontrata, kailangan po meron tinatawag na tatayong saksi, lalo na kung bibili tayo sa sasakyan o lupa. There's no other God or other great God than our God. That's why He swear by self and then promised to Abraham. Pero dahil nga po nawala ng dadakila sa ating Diyos, siya'y nangako sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling pangalan. Yeah, verse 14 said, surely blessing, I'll bless you, multiplying, I'll multiply you. Nasa 14 sinabi niya, tunay na sa pagpapala ay pagpapalain kita at sa pagpaparami ay pararamihin kita. And then verse 15, after he had this patiently endured and then obtained this the promise. At doon sa 15 sinabi niya na magkapaghintay na may pagtitiis ay nagtamo siya ng pangako. That's why 16, verse 16, the man indeed sweat by the greater, and then also for the confirmation is for them an end of all dispute. At doon sa 16, sapagkat ipinanunumpa ng mga tao ang lalong mataas, at sa bawat pagtatalo, nila'y ang sumpa ang magpapatotoo ang siyang katapusan. God is not man, even though He said His truth, He'll keep His promise. Pero ang Diyos hindi katulad ng tao. Siya mismo ang nagsabi na siya'y katotohanan at patuloy niyang tinutupad ang kanyang mga pangako. But Hebrews chapter 6 said, when God called Abraham, He swear, he'll make like a contract. I'll bless you. If you follow me, if you believe me, I'll bless you. Pero maniwanag na ipinanumpa mismo ng Panginoon ang kanyang sariling pangalan sa harapan ni Abraham. Kaya naman kung sa pagpapala, ikaw ay aking pagpapalain. Kung sa pagpaparami, ikaw ay aking pararamihin. Yeah, but Romans chapter 4 verse 3, Abraham's faith is Genesis chapter 15. Pastor? Genesis 15. Genesis? Yeah, Genesis chapter 15. Genesis kabanatang 15. Chapter 6, verse 6. Versikulo 6, at sumampalataya siya sa Panginoon, at ito'y ibinilang na katwiran sa kanya. Okay, from verse 1, in the dream, in the vision, God said to Abraham, I am your shelter, your exceeding great rewards. At doon sa isang panaginip ay nagpahayag sa kanya ang Diyos at sinabing, ako ang iyong kalasag at ang iyong gantimpala na lumang dakila. And then verse 2 said, Lord God, what will you give me? At sa versikulo 2 ay sinabi ni Abraham, O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin? Yeah, because he said, I have no child. That's why my heir is my house heir is the Eleazar of Damascus. Sabi niya doon, ako'y nabubuhay na walang anak, kaya naman ang aking magmamana ay ang aking isang alipin na si Eliezer. When Abraham, he was 50 years old, when God called Abraham, God promised to Abraham, I give you your descendants. At nang si Abraham ay 50 anyos na, tinawag siya ng ating Panginoon at siya mismo, ang Diyos mismo ay nangako sa kanyang pararamihin ang kanyang lahi. Yeah, but when we stay in his old man, he could not waiting until that time. Pero sa kanyang pananatili, sa kanyang lumang pagkatao, hindi po niya nakuhang maghintay doon sa pangako ng Diyos. That's why he accept adoption in the Damascus. His name is Eliezer. Kaya naman, mas pinanaligan niya na yung kanyang magiging tagapagmana ay yung kanyang alipin na si Eliezer. And the verse 3, he'll be our heir. At ang sabi niya doon, siya ang aking magiging tagapagmana. But verse 4, 5, okay, sabay-sabay. 4 hanggang 5. At narito, ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsasabi, hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo, kundi lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo. At siya'y inilabas at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo. At sa kanya'y sinabi, magiging ganyan ang iyong bini. Yeah, God said to Abraham,
this Eliezer of the Damascus will not be your heir. Your heir will come out from your own body. Sinabi mismo ng Diyos kay Abraham na hindi ang taga-Damascus si Eliezer ang iyong magiging tagapagmana, kundi lalabas mula sa iyong katawan ang iyong magiging tagapagmana. And then in the outside, she said to Abraham, look at the heaven, the stars, how many stars? All the descent will be like as many stars. Sa labas ay pinakita sa kanya ng Panginoon ang dami ng bituin na sinabi niya, ganyan magiging kasing dami ng iyong binhi. Yeah, verse 6, sabay-sabay tayo. Versikulo 6, ang sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y binilang na katwiran sa kanya. Yeah, that's why Abraham believed in the Lord and then he accounted it to him for righteousness. Sa pamamagitan nga po ng kanyang pananalig sa ating Panginoon, ibinilang ito sa kanya bilang kanyang katwiran. Yeah, just Abraham, he believed God's promise. That's why God accept Abraham's faith and then you are righteous one. At dahil nga po nanalig si Abraham sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya at itinuring ng Diyos ang pananampalatayang itong katwiran para sa kanya. And then verse 7, diba? I am the Lord who brought you out of Chaldea Uru, and then I am the God. Sabi doon sa 7, ako ang Panginoon na nagpaalis sa iyo sa Ur ng mga Kaldeo. Yeah. And then verse 7, he promised the land of Canaan, diba? Land of the Canaan. At muli sa talatang 7 na binanggit muli ng Diyos na ibibigay sa kanya yung lapaing kanyang mamanahin. Yeah. And then verse 8, he's asking to God, Lord God, how shall I know that I will inherit this land of the Canaan? At sa doon sa 8, nagtanong siya sa Diyos, Panginoong Diyos, paanong pagkakilala ko na aking ito'y mamanahin? Yeah, that's why Jehovah God said to Abraham, okay, only 3 years old, but 3 years old, verse 9, this kind of animals, okay, you brought and then cut, make 2. At dahil dito nga po ay sinabi ng Diyos kay Abraham, dalhin mo ang ganitong klase ng mga hayop at ang edad ay 3 taon. Yeah, but verse 10, God said to Abraham, do not make 2 the doves. At dito ay sinabi niya nang dalhin ni Abraham ang lahat ng hayop na iniutos sa kanya ng Panginoon, iniutos sa kanya na wag hahatiin ng ibon. Yeah, this is covenant between God to Abraham. At ito po yung naging tipan ng Diyos kay Abraham. Yeah, now Abraham asking to God, how can not believe diba? Already he believed in God's promise, but how can I know I'll be owner of this land, Canaan? At dahil nga po hindi pa lubos yung pananalig ng Diyos ni Abraham sa Diyos, kaya naman nagkaroon siya ng katanungan, paano ko paniniwalaan na mangyayari sa akin ang mga bagay na iyong and then God said, only 3 years old, diba? 3 years old, this kind of animals, and then you make cut 2. At sinabi niya, magdala ka sa akin ng ganitong klase ng mga hayop na may edad na 3 taon at hatiin mo sa 2. Yeah. Why 3 years old? Bakit 3 taon? This is meaning of the 3 days of Jesus Christ test. Ito po yung tumutukoy sa 3 araw na nagkamatayan ng ating Panginoon. Yeah, but God said to Abraham, do not cut the doves and then make 2. Pero sinabi mismo ng ating Panginoon na wag mong hahatiin sa sa 2 yung kalapati. Yeah, because this dove, meaning of this dove, scripture meaning of the dove is the resurrection of Jesus Christ. Sapagkat ito'y tumutukoy naman doon sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. That's why Jesus Christ died on the cross and then pierced by the spear. Kaya naman si Jesucristo ay namatay mula doon sa krus at siya po ay sinaksak sa kanyang tagiliran. And then after 3 days, after 3 days, like this, after 3 days, he died from death by the Holy Spirit. At pagkatapos sa 3 araw, siya'y muling nabuhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yeah, which means now God make His covenant with Abraham through His Son Jesus Christ. Ibig sabihin, gumawa ang Diyos ng kanyang tipan kay Abraham sa pamamagitan ni Jesucristo. Yeah, this is a sign. My Son Christ will come and He'll die
But after 3 days, he died from death by the Holy Spirit. At ito yung senyales na kung saan ipadadala ko ang aking anak at siya'y mamamatay. Ngunit sa loob ng 3 araw, siya'y muling And mabubuhay. then truly you will be honor or heir of the all things, especially the place of the Canaan. At ang tunay, iyan ang tunay na magiging Heir. bilang pangako sa iyo na ikaw ay magiging tagapagmana ng lupain. Now Romans chapter 4 says about Abraham's faith, diba? Abraham's faith. Kaya nga po, magiging malinaw sa atin na yung pong ating binasa kanina ay ebidensya ng pananampalataya But ni Romans Abraham. chapter 4, Abraham's faith start, of course, from chapter 12, Genesis chapter 12, but it is important, belong to chapter 15. Maaari nga po na sa Roma, Kabanatang 4, yung pananampalataya ni Abraham ay nagpasimula doon sa Genesis Kabanatang 12. Pero ito'y naganap sa Genesis Kabanatang 15. Yeah, because this promise is not simple promise. Swear, diba? This is swear of God in Christ Jesus. Sapagkat hindi lamang ito basta pangako, kundi ito may halong sumpa sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Okay, you see Hebrew chapter 7, 28. Hebreo 7:28. Sapagkat inilagay ng kautusan ng mga dakilang saserdote ang mga taong may kahinaan, ngunit ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang naglalagay sa anak na sakdal magpakailanman. The law appointed as high priest from the men, right? From among the men. Ang sabi doon ay inilagay ng kautusan ng mga dakilang saserdote mula sa mga tao. But the logos, the word of oath, which came after the law, appoint the Son who has been perfect forever. Pero ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang naglagay sa anak na sakdal magpakailanman. Yeah, that's why I think the word of God to the Abraham, it was also same, not the law, but the Moses law. It was also the truth word of God. Kaya nga po masasabi po natin na yung salitang dumating kay Abraham ay hindi may tuturing na kabilang doon sa kautusan, kundi ito'y kabilang doon sa biyaya. Yeah, because Kay Moses Jesus. law is just temporary, diba? Until coming of Jesus Christ, God allowed to Israel. Sapagkat alam natin ang kautusan ay pansamantala lamang ibinigay sa Israel hanggat hindi dumadating si Yesu Kristo. What is the promise of God to Abraham? The Christ, diba? Christ will come from your descendant, from your body. At anong ipinangako ng Diyos kay Abraham na darating yung Messiah sa pamamagitan ng iyong katawan? Yeah, that's why when Abraham believed the Christ will come from his descendant, he became the God's righteousness. Kaya naman, nang makita ng Diyos yung kanyang pananampalataya ni Abraham na ang Kristo'y darating sa pamamagitan ng kanyang bigi, itinuring itong pananampalataya sa kanya bilang katwiran. Yeah, that's why if you believe in Jesus Christ, his death, and then from death after 3 days, and then if you believe the resurrection of Jesus Christ, already you are saved. Kaya naman kung ikaw ay mananalig at lubos na maniniwala doon sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, ikaw ay maliligtas. John chapter 19, Juan Kabanatang 11, verse 30. 30. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na, at iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang ininga. On the cross, Jesus said, "It is finished," and then he died. Mula sa krus ay sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus, naganap na at siya'y namatay. From Abraham's promise to all, the promise to Israel and us, he finished it. To our salvation and eternal life, he finished it on the cross. Mula doon sa ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa lahat ng mga nasa lumang tipan at sa atin ay ginanap ng Panginoon ang lahat ng bagay doon sa krus. Our salvation not belong to us. Ibig sabihin, yung kaligtasan ay hindi natin gawa. We cannot make any salvation by ourselves. Ibig sabihin, hindi natin magagawang iligtas ang ating mga sarili sa ating sarili. Even though every day you are fasting and prayer, even though every day you are preaching the gospel, you cannot make any salvation by Kahit na yourself. gawin po natin sa ating mga sarili na manalangin at mag-ayuno araw-araw at mangaral tayo ng salita ng Diyos, hindi ito magiging dahilan para ikaw ay maligtas. Can you make it Jesus Christ?
by yourself? No, you cannot make Jesus Christ by yourself. Kaya ba nating gumawa ng Hesus Kristo para sa ating sarili? Hindi natin kaya. Only by the grace of God, love of God, and grace of God, God sent to us Jesus, let Him die on the cross. Ito'y sa pamamagitan lamang ng biyaya at pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang anak upang mamatay doon sa krus. And then on the cross, He said, it is finished. Your salvation is finished. At mula doon sa krus ay sinabi niyang naganap na. Ibig sabihin, ang inyong kaligtasan ay naganap na. Already I gave to you eternal life. It is finished. At naibigay ko na rin sa inyo ang buhay na walang hanggan sapagkat ito'y naganap na. Already 2,000 years ago, our salvation finished on the cross by the Jesus Christ. Ibig sabihin, 2,000 taon nakalipas nang maganap ang lahat ng kaligtasan ng bawat sa atin sa pamamagitan ng krus ni Kristo. Apostle Pablo just asking to us, just believe, faith. You can be not just one by the faith. At ang tanging hinihingi niya po sa Pablo sa bawat sa atin ay manampalataya. He said, Abraham, he did not do anything, only just believe God's promise. Kung paano si Abraham ay walang ginawa, kundi ang manampalataya sa pangako ng Diyos. It was not simple promise, like a swear of God, between God to Abraham, between God to us. Ibig sabihin, ito po ay nagyari lamang sa pamamagitan ng naging pangako ng Diyos kay Abraham at yan din yung naging pangako ng Diyos para sa atin. Just like as Abraham, we just believe. If you just believe, you will be saved. Kaya nga po sabi doon, kailangan lamang tayong manampalataya. Sa pamagitan ng pananampalataya, tayo ay maliligtas. But problem is, we want to do something, diba? Because just through believing, through faith, saved, it's not enough when you're thinking by ourselves. Pero ang nagiging problema, gumagawa tayo ng sarili nating pamamaraan at iniisip natin na hindi siguro sapat na ako'y manampalataya lamang. Because that is our old man, diba? You cannot understand free gift by God. At dahil iyon ang ating lumang pagkatao, hindi natin lubos na unawaan yung tungkol sa biyaya ng ating Panginoon. That's why even though in the world, they said, this is free gift. Sometimes we cannot believe in their promise. Kaya naman, di ba, sa salibutan, kapag sinabi po na ito'y nangako sa atin, hindi natin ito pinapaniwalaan. Yes, 2 days ago, my wife ordered caladium, di ba? Caladium flower, but today delivery, but it is different plant. 2 araw na po nakakalipas na ito pong aking asawa ay umorder sa online ng caladium na halaman na may magandang bulaklak. Dumating ngayon, pero iba yung dumating. Yes, color is the same, it's almost like the same, but it's not caladium, it's different plant. Maaring nga po na yung kulay ay pareho, pero kakaiba ito doon sa original na caladium. That is world, diba? There's no free gift. Usually, there's no free gift. Yan ang sanlibutan. Walang tinatawag na libre na kaloob. Only just as the AD, diba? As an advertisement, sometimes there's some free gift. Pero nga naman, pagka pa meron tayong mga tinatawag na promo, yung nakikita natin, di po ba, na meron talaga silang binibigay na libre. But how about our salvation? It's free, diba? It's free. Pero pagdating sa ating kaligtasan, ito'y lubos na libre. Why? Because we cannot make our salvation by self. Sapagkat hindi natin kakayanin na gumawa ng ating sariling kaligtasan. If you want to save by yourself, you must die on the cross. Kaya naman kung gusto mong maligtas sa iyong sarili, kailangan mo mamatay sa krus. But if you die on the cross by yourself, there's no resurrection. Pero ang problema, kung ikaw ay mamamatay na sarili doon sa krus, wala kang muling pagkabuhay. Because you die on the cross because of your sin, diba? With your sin, you died on the cross. That's why there's no resurrection. At dahil na namatay ka doon sa iyong sariling kasalanan, wala kang magiging muling pagkabuhay. But Jesus Christ is not just one Son of God. He died for us on the cross. Pero sa Jesucristo ay isang matuwid na anak ng Diyos, kaya naman siya karapat-dapat na mamatay sa krus. That's why he could live from death because he had no sin, not just one. Kaya naman maaari siyang muling mabuhay sapagkat walang makikita anumang kasalanan sa kanya, siya'y isang matuwid. Also, we cannot die for the others because we have only one life. Hindi rin tayo pwedeng mamatay sa iba sapagkat isa lamang ang ating buhay. But our Lord Jesus Christ is different. He can die for others, for us, all of us, because
he was righteous one, and then he can live from Samantalang death. ang ating Panginoong Jesus ay pwedeng mamatay sa iba sapagkat siya ay isang matuwid at pwede siyang muling mabuhay. Please, you understand our salvation nearly free gift. Kaya lagi nating isa-isip ng ating kaligtasan, ilibre lamang at kaloob. Already I told you, my mother said, I can go to heaven because I open to God tithes and attend to worship service. Nasabi ko na nga po sa inyo ng paniniwala ng aking ina, siya ay pupunta sa langit sapagkat nagbibigay naman siya ng kaloob at nagbibigay ng itapo. Today many Christians same, diba? I can into the kingdom of heaven because I do like this. At maraming mga Kristiyano, ganyan din ang iniisip sapagkat marami silang ginagawa para sa Panginoon. No, our salvation nearly free gift. Pero tandaan natin, pagdating sa kaligtasan natin, ito ay kaloob at libre. Especially already when Jesus died on the cross, it is finished. Lalo na po nang mamatay ang ating Panginoong Jesus doon sa krus, ang sabi niya, naganap na. My salvation, your salvation, all finished on the cross. Yung aking kaligtasan, lahat ng ating kaligtasan ay naganap na doon pa lamang sa krus, 2,000 taon na. God asking us, just believe. At ang tanging hiningi sa atin ng Diyos ay manampalataya. But our enemies, ourselves, our old man. Pero ang tunay na kalaban natin ay ang ating lumang pagkatao, yung ating sarili. Because you want to do something for our salvation. Sapagkat ang hinahangad po natin ay gumawa para sa ating kaligtasan. Sometimes ourselves feel, is this enough? Only by faith, maybe it's not enough. That's why I want to do something. Kaya nga ang inisip natin, hindi sapat ang ating pananampalataya at naglalais tayo at naglalayong gumawa ng ibang bagay. That's why before, when I served God in the Philippines, also I had same mind. I came into the kingdom because I am pastor and missionary. I gave up my life and follow Jesus Christ. Kaya naman ang una kong maglingkod dito sa Pilipinas sa Panginoon, ay inisip ko rin na tiyak na ako pupunta sa langit sapagkat ako isang pastor, ako isang misyonaryo at ginagawa ko naman kung anong nais. That's why sometimes, especially, I went to Karangan and fasting prayer, diba? Because sometimes I feel it's kulang, not enough for our salvation. That's why I want to try to fasting. Kaya ang ginagawa ko nga ay pumupunta pa ako sa Karangalan para manalangin at magayon. Bakit? Sapagkat sinasabi ko sa sarili ko, hindi naman siguro sapat lang yung manampalataya ko. Kaya gumagawa ko ng pamamaraan. That's why at that time, through my mind, I judged many others. Kaya nga po sa pamagitan ng aking sariling kaisipan ay madali akong humatol sa iyo. Because they do not do anything, diba? Just attend worship service. Only Sunday Christian attend worship service. That's why maybe there's no salvation. Kasi wala naman silang ibang ginagawa katulad ng ginagawa ko. Hindi naman sila dumadalo pa. Basta lang ginagawa lang nila ay dumadalo sa pananambahan. But there's no problem. Even the only Sunday attend worship service, but they through faith they can say. Sapagkat wala magiging problema kung tuwing linggo lamang sila mananambahan sa Panginoon. Kung taglay naman nila ang tunay na pananampalataya, sila'y maliligtas. You know, even though some believers cannot attend worship service, but if they through faith they can say. Kaya nga po kahit hindi manambahan ng isang mananampalataya, kung meron man silang taglay na tunay na pananampalataya, maaari silang maligtas. People, when I didn't know this gospel, when I stay in Korea, all the time I looking for only church, attend church, worship service. At alam niyo po ba nang hindi ko pa nauunawaan ang mabuting balitang ito, wala ko namang ginagawa sa Korea noon kundi maghanap ng iglesia. In the province, also looking for church and then attend worship service. Kaya kahit sa probinsya, naghahanap ako ng mga iglesia na mapananambahan. Because like as a religious man, diba, I saw when I attend worship service, it is true worship service. Sapagkat inisip ko, kapag ako'y nakadalo sa isang pananambahan, ito isang tunay na pananambahan. No, we can worship God in any place, even though only one man by self. Pero tandaan natin na pwede natin gawin yung ating pananambahan kahit ikaw ay nag-iisa. How about in the last time, maybe we cannot attend worship service freely. Katulad nga po ng dati, hindi po tayo malayang nakakapanambahan sa Diyos. At the time, there's no salvation? No! We can worship God in the house by self, only even the one man. Kaya kung dumating ang pagkakataon na tayo po'y bawalan sa ating pananambahan, ibig sabihin noon ba ay wawalan na tayo ng kaligtasan? Hindi. That's why when I stay in Korea, I worship God with my wife together, only reading Bible and preach the gospel. Kaya nga po, kapag ako'y nasa Korea, kami dalawa lang mag-asawa, nananambahan kami sa Panginoon at nagbabasa ng salita ng Diyos. When I stay in the Laos, we worship God in the train station.
train station. At sa pananatili naman namin po sa Laos, kami po ay nanambahan nung kami po ay nasa estasyon ng tren. It was my first plan. After worship service, I'll go to the train station. Sapagkat iyon talaga ang naging plano ko na matapos po namin magbisyon ay pupunta ako doon sa estasyon ng tren. But suddenly the driver called me to come to the minivan to go to train station. Pero dumating nga sa pagkakataon na niyaya ako ng isang nagmamaneho at para pumunta doon sa estasyon ng tren. That's why in the train station, we together worship to God with my wife. Kaya doon sa estasyon ng tren, kami na mag-asawa ay nanambahan sa Panginoon. Please do not be religious man. Kaya nga po, wag tayo maging isang religyoso sa ating pananampalataya. God want to see our faith. At ang hinahangad ng Panginoon ay makita ang ating pananampalataya. Not our deeds. Hindi ang ating magawa. That's why do not judge other brothers and sisters. Kaya wag natin nahatulan ng ating ibang mga kapatid. Because we don't know their faith. Only God knows their faith. Sapagkat hindi natin nalalaman kung anong pananampalataya meron sila. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Also, we don't know their salvation. Only God knows their Hindi salvation. rin natin alam kung ano ang kaligtasan na meron sila. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Even though they attend worship only Sunday na lang, but if they have faith, they have saved. Kaya kung their sila salvation. ay dumadalo sa ating pananambahan tuwing araw lamang ng linggo, kung meron man silang tunay na pananampalataya, sila ay maliligtas. That's why today I'm not judging other brothers and sisters. Kaya hindi ako nagkakaroon ng kahatulan sa anumang kapatid. People in the worship service, not on time, diba? After 10 minutes, 20 minutes, attend worship service, maybe I thought they have not to pay. At dati nga po, na kapag ka ang mga nananambahan ay laging nahuhuli sa pananambahan, lalo na 10 minuto at 20 minuto, inisip ko na kagad, wala itong But pananambahan. today I'm not judging because only God knows their faith. Pero ngayon, hindi ko na sila hatulan sapagkat ang Diyos lamang nakakalam ng kanilang pananampalataya. That's why Jesus said, the sinners will into the kingdom of God first. Sabi nga po ng ating Panginoong Jesus, baka mas mauna pang makarating sa kaharian ng langit ang mga makasalanan. And Jesus said, I came to this earth to find sinners to save. At naparito ako sa libatan upang hanapin yung mga makasalanan upang sila iligtas. Only sinners, those who are sinners come to the cross and die. At tanging mga makasalanan lamang po ang nagnanais po na lumapit sa krus at mamatay. That's why in the Korea, there's strong gospel in the jail. Kaya nga po sa Korea ay matindi po yung mga ministeryo sa mga kulungan. Because all the criminals in the jail, they know they are really sinners. Sapagkat karamihan po ng mga kriminal na nasa kulungan, alam po nila, kinikilalang sarili nila na sila ay makasalanan. Especially somebody, the killers, the murders in the jail, they know they are total sinners and then accept Jesus. Lalo na po yung talagang may matinding krimen na naganap nung sila ay nasa labas pa. Kapag nakakulong na sila, aminado sila kung gaano sila makasalanan. Because they know I am true sinner because already I killed other brothers and sisters, other person. Naunawa nilang mabuti ang kanilang kalalagayan bilang isang makasalanan sapagkat sila'y pumatay ng tao. That's why when they hearing gospel of the cross, they come to cross and die. Yan ang dahilan kapag narinig nila yung mabuting balita ng krus, sila po ay handang lumapit at mamatay. They say, thank you Jesus because you died for me because I am sinner. At lubos sila nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat siya'y namatay para sa ating kasalanan. But problem is today many Christians, they don't know they are sinner. Pero marami mga Kristiyano ngayon hindi na amin na sila'y makasalanan. Nearly I know I am sinner from the top to the feet, from the head feet. Pero all sa the aking body. sarili, alam ko at kilala ko ang aking sarili kung gaano ko makasalanan mula ulo hanggang talampakan. Maybe if I talk to you all my sin, maybe you will angry to me. At tiyak kung sasabihin ko sa inyong lahat ng aking kasalanan na nagawa, baka magalit pa kayo sa akin. All same. We are all same sinners. At lahat po tayo pare-pareho na makasalanan. But I'm not judging myself because already I am dying on the Pero cross. bagamat gano'n ang aking kalalagayan na hindi po ako pwedeng humatol sa aking sarili sapagkat may namatay na para sa akin. That's why please go back to the faith, not deeds. Kaya nga po manambalik tayo sa pananampalataya at hindi sa gawa. Do not preach the gospel others as the only just commandments because that is like as burden. Members, they feel only burden. Kaya wag natin pangaralan ng ating mga miyembro bilang utos lamang sapagkat ito'y magiging kabigatan para sa kanila. Our members come to church, be free, diba? Come forth, be free. But
pastor gives them more burden, commandment. You do. That's why they feel so happy. At ang ating mga miyembro ay pumupunta sa iglesia para po maranasan yung kalayaan at para tunay na maging malaya. Pero kapag nangaral tayo ng isang utos lamang sa ng salita ng Diyos, ito'y nagiging kabigatan para sa kanila. Yeah, but Jesus said, come to me, I'll make you free. Diba, sabi ng ating Panginoon, lumapit kayo sa akin at kayo'y aking palalayan. He said, my birth is very light. I am humble, that's why come to me. Sapagkat ang aking pamatok ay magaan at kayo'y aking palalayan. We have to really humble to God in the church, even the pastor. Kaya kailangan natin maging mapagpapambaba kahit na tayo ng mga pastor. That's why do not boast yourself in the church. At huwag natin pagmamayabang ang ating sarili sa iglesia. I am sorry, people, did not understand this gospel. I boast special testimony to you in the church. Sapagkat dati nga po na bago ko maunawa ng mabuting balitang ito, nandoon yung pagmamayabang ko sa iyo sa aking sarili. At the time, I pray to God this way. That's why God bless me. God answer to my prayer. At nasasabi ko nga po sa inyo na ganito ako manalangin, kaya naman tinugon ng Panginoon ang aking panalangin. I really serve to God. That's why God bless me, my family. At naglilingkod ako sa Diyos, kaya naman pinagpala maging aking pamilya. Because at that time, I did not die myself on the cross. That's why I reveal myself. At dahil sa panahon yun, hindi ko pa naunawaan yung aking lumang pagkatao, kaya naman inihayag ko yung aking sarili. Because automatically, our old man wants to reveal self, want to distinct from others. Sapagkat ang tunay na layunin ng ating lumang pagkatao ay ihayag yung kanyang sarili at maging mapagmalaki. This time I know my old man belong to devil, like as devil himself. Pero ngayon, naunawaan ko na mabuti ng aking lumang pagkatao ay kabilang doon sa diablo at mismong diablo. Yeah, that's why I am hating myself, because I know how much evil and dirty my old man. Dahilan kung bakit inagagalitan ko yung aking sarili, sapagkat naunawaan ko mabuti kung gaano kasama at kung gaano karumi. That's why I want to open this evil old man. Old man want to kill. When I reveal this evil old man die, step by step die. Kaya naman ang inanais ko ngayon ay buksan yung aking lumang pagkatao, ihayag ko anong ginagawa ng aking lumang pagkatao upang ito'y patuloy na mamatay. And then when I open my old man to members, our church members, they can open their old man to others. At naniniwala ako na sa aking pagbubukas ng aking lumang pagkatao, maging ang mga miyembro ay matututo rin magbukas ng kanilang lumang pagkatao. Yeah, it is old man. You have seen? It belong to old man. Iyan ang lumang pagkatao sapagkat yung ating kasalanan ay kabilang doon sa lumang pagkatao. That's why even though Jesus Christ not judging you, even though you have strong sin. Kaya kahit na meron tayong matinding kasalanan na nagawa, hindi rin tayo hatulan ni Jesucristo. That's why when Jesus died on the cross, all kind of sin in the world, be saved, be freed. Kaya naman masasabi natin ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus ay kabilang doon sa kapatawaran na ginawa nating mga kasalanan. That's why John chapter 16, Jesus said, regarding to sin, you do not believe in me. Kaya nga po sinabi po doon sa Juan na ang tunay na kasalanan na hindi pananalig sa Kanya. Yeah, because Jesus Christ died for our sin. Your sin, all kind of your sin. Sapagkat namatay si Jesucristo para sa ating kasalanan, sa lahat ng ating kasalanan. Yeah, but why you do not believe? That is sin. Bakit ayaw nating manampalataya? Iyan ay kasalanan. If we do not believe in this one, still we have sin, our sin. Kaya kung hindi tayo mananampalataya, ito'y kasalanan. When we believe in this one, already Jesus Christ took away our sin. He died on the cross for our sin. We have no sin. Pero kung mananalig tayo na si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan, wala na tayong kasalanan. Yeah, you know, people, when I hearing this kind of, not total same message, this kind of little bit same message, I don't like to accept this kind of message. Alam niyo po ba, nang una kong marinig yung ganitong klase ng mga pangangaral, ayokong ganitong pangangaral. Yeah, why? Because I said to myself, why? It is not good because if like that, all the person's salvation same, diba? Same. Big sinner, small sinner is same salvation. At nasasabi ko nga po na bakit ganun? Ibig sabihin noon, yung may maliit na kasalanan at malaking kasalanan ay kapareho lang. I saw the killer and then only just like a terrorist is small sin, but murder is really big sin. Na iniisip ko noon na kung ganun ay
hindi na may tuturing na malaking kasalanan yung pumatay at maliit lamang na kasalanan yung pagsisinungaling. Yeah, but no, we have only one sin. All sin is same sin. Pero tandaan natin, anumang kasalanan yan, isa pa rin yung kasalanan. Yeah, near murder, also we hate brother and sisters, also murdering. Kaya nga po, ang pumatay ay kasalanan. Ang kagalitan mo, ang magalit ka sa iyong kapwa ay pumatay. After look at the woman and then, already commit adultery, Jesus said. Kaya nga po sinabi ng ating Panginoong Jesus, ang tumingin ng mahalay sa kanya, sa isang babae ay pangangalo niya. Yeah, because God look at our mind. Sapagkat ang tinitingnan ng Diyos sa atin ay ang laman ng ating puso. Yeah, Ephesians chapter 2, Epeso, Kabanatang 2, verse 5 to 9. 5 hanggang 9. Bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kalagip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya kayo'y nangaligtas. At tayo ay ibinangong kalagip niya at binaupong kasama niya sa kasangkalangitan kay Kristo Jesus, upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas at sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito hindi sa iyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. We died to the sin, but in sin, and then God made us be alive together with Christ Jesus. Tayo namatay na sa kasalanan at tayo binuhay na kalakip ni Kristo. Only by grace you have been saved. At nangyari ang kaligtasan ito sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Yeah, it's not all, diba? Verse 6, and make us up together and make us sit together in the heavenly place in Christ Jesus. Tayo binangon din kalakip niya at pinaupong kasama niya doon sa sangkalangitan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yeah, that is real blessing from God, free gift. At masasabi natin ito'y malaking pagpapala at tunay na kaloob. Yeah, by the free gift, by the grace of Jesus Christ, we have been saved, and then from this, and then we'll sitting on the throne of God with Jesus Christ. At sa pamamagitan ng kaloob na ito at biyaya, tayo nangamatay sa kasalanan, pero muling binuhay sa pamamagitan ni Kristo, at darating ang araw, ibabangon tayong kalakip niya at paupuin kasama sa sangkalangitan kay Kristo. Yeah, that's why I believe. Today already my spirit is like a sitting on the throne of God. Kaya nga po naniniwala ko ng aking spirito ay parang nakaupo na ngayon sa Yeah, kalangitan. even though my body is here, my soul is here, but my spirit is our spirit no need space, no need speed, diba? Our spirit can move to any place. Maaring ang ating katawan, ang aking kaluluwa ay naririto pa sa lupa, pero ang ating spirito na hindi na nangangailangan ng isang lugar ay naroon na sa kalangitan. That's why I believe, when I believe in really Jesus Christ, by the grace of Jesus Christ, already my spirit is sitting on the throne of At sa God with pamamagitan Jesus. ng aking pananampalataya at sa biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang aking spirito ay nakaupo na doon sa trono sa kalangitan. Why God gave that free gift? Bakit nga po ba ibinigay ito bilang isang kaloob? Verse 7. 7. Upang sa mga panahong darating ay mahayag na niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. He want to reveal His love, His gift, His grace. Nais niyang ihayag ang kanyang biyaya, ang kanyang pag-ibig And sa then atin. eternally, He want to praise from us because of His gift. At ang nais niya po ay walang hanggan, makatanggap siya ng pagpupuri galing sa atin. And then verse 8, sabay-sabay tayo. 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi ito sa inyong gawa, ito'y kaloob ng Diyos. Yeah, by grace you have been saved through faith. Na sa biyaya kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. It's your salvation, not of yourself. Kaya nga po maliwanag ng ating kaligtasan hindi galing sa ating sarili. But already I told you, sometimes our old man said, maybe it's not enough. Maybe we need to do something, like some actions. Pero iginigihit ng ating lumang pagkatao na hindi sapat ang pananampalataya at ito'y nangangailangan ng ibang mga gawa. That's why before I told you, I'm nearly today respect our older members.
Kaya nga po nasabi ko po sa inyo na gano'n na lamang ang paggalang ko sa mga nakatatanda nating miyembro. Yeah, because I am missionary and pastor, but only I have little faith, but little faith. Sapagkat ako isang pastor at misyonaryo pero napakaliit ng aking pananampalataya. Yeah, but how about our members? They are working outside. They are so busy, di ba? But they have faith. Samantalang ang ating mga manggagawa, sila po'y lumalabas at tumahayo. Napakalaki ng kanilang They don't like to separate from Jesus Christ, from God. Even though very tired, but come to church and worship to God. Ayaw po nilang mahiwalay sa biyaya ng ating Panginoon, kaya kahit na sila'y pagod na pagod, nais pa rin nilang makasdalo sa gawain ng Panginoon. Yeah, you know, sometimes I am staying in the church, but sometimes I don't like to come to prayer, di ba? It's my old man. At maaari nga po na kahit nandito ako sa loob ng iglesia, nakikita nyo naman na minsan sa pamamagitan ng aking pisikal na pangatawan, hindi ako dumadalo sa panalangin. But some our members, every day in the morning, they come to church and pray. Samantalang ang mga miyembro pumupunta dito araw-araw sa iglesia para manalangin. Yeah, if raining season, but sometimes there's ulan in the morning. To me, it's okay. Open the only door and then come without raining, without the ulan, come to church and pray. Can pray. Katulad po kapag halimbawa ay umuulan, kailangan pa nilang pumarito kahit na umuulan. Samantalang ako, lalabas lang ako ng pintuan, hindi na ako maulanan. But how about other church members? They preparing the umbrella and then go to on the way to Pastor Mike, and the Pastor Mike pick up and then come church and pray. Samantalang ang mga miyembro, kailangan pa maghanda ng kanilang mga payong para dahil umuulan, susundin sila ni Pastor Manny at dadalhin dito sa iglesia para manalangin. Whose faith is great? Me or other members? Kaya sabihin niyo sa akin, sino po ang mas malaking pananampalataya? Yung mga That's miyembro. why I think they have strong faith more than good faith more than me. Naniniwala ako na mas dakila at mas magaling yung kanyang pananampalataya kaysa sa akin. It's true, diba? Almost our members they have job from Monday to Saturday, even though after worship service they go to work. Kaya, di ba, yung ating mga miyembro, meron pa silang trabaho mula Lunes hanggang Sabado at sila'y kailangan dumalo sa ating pananabahan. Bisan nga po, pagkatapos pa ng pananabahan, magtatrabaho pa rin. Even though early in the morning they go to work and then late in the evening they come back home. At araw-araw na sila'y nagtatrabaho, minsan gabi pa umuwi. But thanks God, because they faith, that's why I come to church and worship God. Pero nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat meron silang pananampalataya at sumasamba sa Diyos. That's why I think they have good faith more than me. Kaya nga po masasabi kong mas malaki yung kanilang pananampalataya kaya sa akin. If you have the same mind, you will not judge other brothers and sisters. Kaya po kung meron kayong ganung klase ng kaisipan, hindi kayo hatol sa inyong mga Please kapatid. remind, we cannot make our salvation by ourselves. Iwanagin natin sa ating mga sarili, hindi tayo pwede gumawa ng kaligtasan para sa ating sarili. Yeah, it is really good, diba? Good. We cannot make this one because if we want to get faith, salvation by yourself, you must really die on the cross. Maaaring nga po na napakaganda yung ating iniisip, pero kung gusto mo talagang gumawa ng kaligtasan sa iyong sarili, kailangan mo mamatay sa krus. Yeah, but problem is, there's no salvation because you died on the cross due to your sin. Pero ang magiging problema, bagamat ikaw ay nagdanais mamatay sa krus, mamamatay ka sa krus dahil sa iyong sariling kasalanan. That's why there's no other way for our salvation, only Jesus Christ. Kaya po walang ibang magiging pamamaraan para sa ating kaligtasan kundi si Jesucristo. Yeah, that's why God sent to Jesus as a body, diba? The same man's body, and then God moved to Him all kind of our sin to Him. Yan ang dahilan kung bakit nang isugon ng Diyos ang kanyang bugtong na anak ay nagkaroon siya ng katawang katulad ng katawan ng isang tao upang ang lahat ng ating kasalanan ay mailipat sa kanya. And then He died on the cross. At siya'y namatay sa krus. But again, I want to talk to you. Jesus Christ, it's me, it's you, man, because Jesus Christ became man. Pero tandaan natin yung kalalagayan ng ating Panginoong Hesus ay lumalarawan sa atin sapagkat siya'y nagkatawang That's tao. why only just try to believe in Jesus died on the cross. You must believe you died on the cross with Jesus. Kaya naman, kailangan na yung pananalig kung maging lubos, para maging lubos yung ating pananampalataya na yung sa makamatayan ng ating Panginoong Hesus, kailangan po natin isiping mabuti na yung kamatayang iyon ay kamatayan natin. That's why I believe 2,000 years ago when Jesus died, really I died with Jesus Kaya Christ. naniniwala ko yung kamatayang nangyari sa ating Panginoong Hesus 2,000 taon nakalipas, iyon ay aking kamatayan. That's why I feel free. I am free, nearly free, because I have no sin,
already saved by the Kaya nga po angkinin ko na ako'y ligtas na, ako'y malaya na, sapagkat ako'y tinubos na ni Kristo. You know, people, when I have sinned, di ba, I lost hope. Alam niyo po ba, dati kapag nagkakasala ko sa Panginoon, nawawala na yung aking pag-asa. Especially like Saturday, there's something sin to me. Next day, I don't like attend worship. I don't like preach the gospel. Lalo na pagka ako'y nagkasala kapag Sabado at kinabukasan ay pananabahan, ayoko na halos mangaral. Yeah, because it is my old man, di ba? My old man judge myself. Sapagkat nararanasan ko noon na yung aking lumang pagkatao, yung aking dating pagkatao, inahatulan mismo yung aking sarili. Yeah, but today is different. I am not judge myself. Pero ngayon, hindi ko na hinahatulan ng aking sarili. Yeah, before, that's why I told you by the verses, if you judge yourself, it is heresy. Katulad nga po na binanggit natin mga salita ng Diyos na binabasa natin, kapag hinahatulan mo yung sarili, yan ay kawalan ng katotohanan. Even though God doesn't like to judge us, diba? Why? But why you judge yourself, especially judge other brothers? Maging ang ating Diyos, hindi tayo ninanasa na hatulan. Bakit po hatulan ng kapatiran? Yeah, thanks God. Ang iyong sarili. Already we died with Jesus Christ on the cross. Namatay na tayong kasama ni Kristo sa krus. Just believe, like as Abraham. Kailangan natin panaligan ito katulad ni God did not ask Abraham anything. On just believe. Walang ibang hiningi ang Diyos kay Abraham kundi manampalataya. God called Abraham and then said, look at the heaven. There's many stars. Your descent will be like as many stars. At tinawag ng Diyos si Abraham at ipinakita ang mga bituin, ganyang magiging kasing dami ng iyong lahi. Just he believed. Thanks God. Thank you. Thank you God. I believe in you. You promise. At siya po ay nanalig at nagpasalamat siya sa Diyos sapagkat ito ang pangako ng Panginoon. And then God said, you are not just one because you believe in my promise. At itinuring ng Panginoon na siya'y matuwid sapagkat siya'y naniwala sa pangako ng Diyos. Just God asking to us through faith. At ang tunay na hiningi lang sa atin ng Diyos ay pananampalataya. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ikalawang Korinto, kabanatang 5, talata po'y 17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. If anyone is in Christ, he's already new creation. Ang sino man na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. And then the old things have passed away. Behold, all things have become new. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Lahat ay pawang bago na. Which means our old man already passed away, already died. And then we become new men, new beings. Ibig sabihin, lumipas na yung ating dating pagkatao at ito'y namatay na. Lahat ay bago na sa atin. Hallelujah. Amen. But problem is when you are still stay in your old man, sometimes after maybe something spiritual problem, you think maybe I am not new man. Pero ang nagiging problema sa pananatili natin sa ating lumang pagkatao, kapag hindi maganda ang nangyayari sa atin, inisip natin, hindi na naman ako bago. Especially after commission to God, maybe already I am not new man. Lalo na kung nagkakasala tayo, maaaring inisip natin na hindi pa rin ako bago. Until we die, we'll see our old man. Tandaan po natin, hanggang tayo mamatay, makikita natin ang ating datihang pagkatao. But this old man still connect to our also body, simple body. Pero tandaan po natin, itong datihang pagkatao natin ay laging konektado sa ating makasalanang katawan. Yeah, of course, after become new man, we have two, diba? Spiritual man and also physical man. Kaya nga po, kahit na tayo isang bago ng nilalang, nagtataglay pa rin tayo ng isang physical na katawan at spiritual na Who is katawan. spiritual man? Our soul belong to. When our soul belong to spirit, that is spiritual man. Kapag ang ating kaluluwa ay nakabilang na sa spiritual, tinatawag na tayong isang But spiritual. when our spirit belong, our mind belong to this body, that is simple, physical mind. Pero kapag ang ating kaluluwa ay nakaugnay pa rin doon sa ating makasalanang katawan, ibig sabihin ikaw ay makalaman pa. That's why sometimes, all the time, we are fighting these two minds. Kaya nga po, di ba, meron tayong dalawang kaisipan. But thanks God, finally, we can overcome this physical mind. At nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat kaya na natin mapagtagumpayan ng laman. Yeah, because Jesus Christ live in us. Sapagkat Jesus ay namumuhay na sa atin. Colossians chapter 3, verse 10. Colosas 3:10.
At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao na nababago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kanya. We have put on new man by faith. Sabi doon ay nangagbihis na tayo ng bagong pagkatao. All the time, please, okay, what is your prayer? Anong nagiging yung panalangin? My prayer is different. Every day come to church and prayer, same word of God. Alam niyo po ba na kapag ako'y nanalangin araw-araw, ang pinapanalangin ko ay salita ng Diyos? I pray to God, thank you, Father, because I became new man, already totally I became your children, your son. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ako'y binago mo at ako'y tunay na itinuring mong anak. Not only this one, in my prayer, I remind the word of God. Word of God is true prayer. Na sa panalangin ko ay naalala ko ang lahat ng salita ng Diyos. Yun ang tunay na panalangin. Yeah, because word of God is spirit and life. Sapagkat ang salita ng Diyos ay espiritu at buhay. This, God promised to us, but Jesus promised, if you pray in my name, God the Father will answer to you. Ipinangako ng Diyos sa atin na kung tayo mananalangin sa kanyang pangalan, ang Ama ay tutugon sa atin. That's why after prayer, I just believe I have received answering from already God. Kaya naman kapatapos ko manalangin, naniniwala kong tinugon na ito ng Panginoon. I don't try to doubting my prayer. At hindi po ako nagkakaroon ng pagdududa sa aking panalangin. Because I believe in God, His promise. Sapagkat alam kong tumutupad ang Diyos kanyang pangako. I know God will keep His promise because He's not man. Alam kong Almighty tutupad God. rin ng Diyos ang lahat ng kanyang mga pangako sapagkat hindi siya katulad ng mga tao. Philippians chapter 3 verse 20. Pilipos 3:20. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay sa langit. Mula doon ay hinintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. We are still here, but our citizenship in heaven. Maliwanag na tayo naririto pa sa lupa, pero tayo po ay tagalangit. That's why just waiting our eternal life in heaven. Kaya naman, hinihintay lang natin ngayon ay ang ating buhay na walang hanggan doon sa langit. Are you waiting second coming of Jesus Christ? Hinihintay natin ang muling pagparito ng ating Panginoon Jesus. If you are near true Christian, you are nearly waiting second coming of Jesus At Christ. kung tayo tunay na Kristiyano, hintayin natin ang muling pagparito ng ating Panginoon Jesus. Nearly, I want to see glory of Jesus Christ, glory of God. Ang nais ko ay makita yung kalwalatian ng Diyos, kalwalatian ni Kristo. Because at that time, all the people in the world, they can see the glory of Jesus, Sapagkat glory of naniniwala God. tayo ang lahat ng mga nilalang ay makikita ang kalwalatiang iyon. When Jesus Christ come down from heaven with New Jerusalem, we can see His glory. Na sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesus, kasama ang bagong Jerusalem, makikita nila ang kalwalatian. At that time, no need to say to others, He's Christ. All the men, they can know He's Christ Jesus. At wala na po magsasabi na yan ay si Kristo sapagkat alam nila na iyon ay si Kristo. No need others, you believe in Jesus. All the person automatically, they kneel down to Jesus At Christ. wala na po magsasabi no na manalig ka kay Kristo sapagkat lahat ay luluhod kay Kristo. That's why sometimes demanding the second coming of Jesus Christ demanding me. Kaya nga po lagi kong inaalala ang muling pagparito ng ating Panginoong Jesus. I want to see nearly glory of Jesus Christ when He's come. At ang hinahangad ko ay makita yung kalwalatian sa kanyang muling pagparito. Hallelujah. Amen. It's our faith. Yan ang ating That's why in my prayer, I pray to God, Father, please let me see the glory of Jesus Christ when He's Na come. sa aking pananalangin, sinasabi kong nais ko makita ang kalwalatian niya sa kanyang muling pagparito. We cannot see our faith. Hindi natin nakikita ang ating pananampalataya. But what is our faith? It is our hope in the future, but it will be done to us. Pero kung ano ang pananampalataya natin, tumutukoy sa ating inaasahan sa hinaharap. At ito'y mangyayari. This time, we cannot see our salvation, but time come, we can see our Na salvation. maging sa kasalukuyan, hindi natin nakikita yung ating kaligtasan, pero ito'y magaganap sa atin sa darating na panahon. This time, we cannot see our eternal life, but time come, we will see our eternal life. Sa ngayon, hindi natin nakikita ang ating buhay na walang gaan, pero darating ang araw, makikita natin ang ating buhay na walang gaan. First John chapter 3, verse 1 and 2, diba? We don't know how much we will be glorified when Jesus come again. Katulad ng sinabi sa unawang kabanatang 3, talatang 1, hindi natin alam kung gaano ang kalwalatian tatanggapin natin sa muling pagparito ng ating Panginoon. Yes, even though God's children, but we don't know about
the glory that we receive from the God. Maaari nga po na tayong mga anak na ng Diyos, pero hindi pa natin mailarawan kung anong kalalagyan sa atin. But when Jesus come again, you can see the glory of Jesus Pero Christ. naniniwala tayo, Jesus. sa muling pagparito ng ating Panginoon Jesus, makikita natin yung kalalagyan ni Jesus Yeah, Cristo. John said, you will be glorified same like Jesus At Christ. sinabi ng ating Panginoon Jesus, ikaw rin ay luluwalhatiin kasama niya. You see, Jesus called to us, brother, diba? You are my brother. At ang tawag sa atin ng ating Panginoon Jesus ay kapatid. Yeah, Jesus Christ is the first brother and you are all second brother. Kung paano nga po na si Jesus Cristo ang tinatawag na panganay at tayo po'y kanyang mga Yeah. kapatid. Why? Because you are came from one father, Father. Sapagkat lahat tayo galing sa iisang ama. Yeah, that's Diyos why Ama. Jesus Christ will call to us brother, my brother. Kaya naman ang itatawag sa atin ng ating Panginoong Jesus ay kapatid. Yeah, Jesus Christ, the Son of God, Jesus Christ, God will call to us my brother, my Si brother. Jesus Cristo na ating Panginoon ay tatawag sa atin ng kapatid, aking Yeah. kapatid. Which means we'll be same situation. Like as that's why our body, spiritual body, will change it like a same body of Ibig Christ. sabihin, magiging kapantay, magiging katulad natin ng ating Panginoon na yung kanyang katawan ay magiging ating katawan. There's no difference. We're sitting on the throne of God with Jesus Christ. Wala na po magiging pagkakaiba pa kung paano siya umupo sa trono, tayo rin ay umupo sa trono. We'll be glorified from angels like a same Jesus At Christ. tayo luluwalhatiin ng mga anghel, katulad ng paghahati nila kay Jesus. It is God, diba? God really bless us. From the beginning, all kind of spiritual blessings He give to us. Iyan ang Diyos sapagkat pinagpala niya na tayo sa pasimula pa lamang ng mga spiritual na pagpapala. Yeah, each man, diba? If you accept adoption and the real son, maybe something different. Di po ba kapag ang tao ay nag-ampon, iba pa rin yung pakikitungo niya doon sa kanyang tunay na anak, sa kanyang inampon. Yeah, but for example, if you have one house, only one house, but when you die, how about? Where's your mind? Pero halimbawa, ikaw ay nag-ampon at meron kang isang bahay, kanino mo ipapamana yon? Doon sa anak o doon sa ampon? Yeah, because almost men, they want to give to own son. Sapagkat lahat po ng mga tao, ang hinahangad po nila ay maibigay ito sa anak. Which means there's something different, but not really different, but something meron. No? It's man. Kaya nga magiging maliwanag po sa atin na meron talagang pagkakaiba doon sa pagitan ng anak, tunay na anak, at doon sa iyong. Yeah, but our counterpart is different. He loves us same like Jesus Christ. Pero kakaiba ang ating Diyos Ama sapagkat yung pag-ibig na ipinakita niya sa kanyang bugtong na anak, yun din ang Yeah. pag-ibig na ibinibigay sa He said to Jesus, I love you. You are my son whom I love. Di ba sinabi ng ama sa kanyang anak, ikaw ang minamahal kong anak na lubos Yeah, ko. also same, when we become new men, diba, become new as children from heaven, we cannot hear in His voice. From heaven, God said, I love you. You are my son whom I love. Pero nang tayo mabautismo hindi man natin narinig ang kanyang tinig, pero sinabi niya rin sa atin, ikaw ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulubos. That's why we are body of Christ, diba, one body with Jesus Christ. Kaya naman tayo po ay itinuturing na katawan ni Kristo, iisa sa katawan ni Kristo. Yeah, one man, diba, like as one man. Jesus Christ, head of the church, you are His body. One body of Christ. Kaya nga po masasabi natin parang isang tao lamang. Tayo po yung katawan at si Kristo ang ulo. Isang katawan. That's why we will sit on the throne of God with Jesus Christ. Kaya naman tayo po doon sa trono ng kalangitan kasama ni Kristo. That's why we will glorify from others, from angels, same with Jesus Christ. Kaya naman kung paano niluwalhati si Kristo, ganun din tayo niluwalhati ng mga Yeah. anghel. Already, your citizenship in heaven. Ibig sabihin, nakahanda na yung upuan doon sa kalangitan. Do not change your faith. Kaya huwag niyong babaguhin ang inyong pananampalataya. Even though you have mistake, even though still you have sin, no problem. Your citizenship is already in heaven. Patuloy man tayo nagkakamali, patuloy man tayo nagkakasala, hindi pa rin mababago na meron na tayong upuan sa langit. It will not cancel, not change. Eternal your citizenship in heaven. At alam niyo po ba na ito hindi naaalisin at hindi na babaguhin ng Panginoon? How about if you stay in the America and receive the citizenship in America, but if you have some sin, your citizenship will be cancelled. Di po ba kapag ikaw ay kung gusto mong maging mamamayan ng Amerika at bibigyan ka ng green card ng Amerika, pero kapag meron naging problema, makakancel yon. Yeah, but our citizenship is different. It is eternal citizenship. Pero pagdating doon sa harapan ng ating Panginoon, yung ating pagiging tagalangit ay hindi na pwedeng alisin. Don't worry about your old man.
Kaya wag natin problemahin ang ating lumang Yeah, pagkatao. even though after believing Jesus Christ, still we have old man. Kaya kahit na tayo pinanampalataya na kay Kristo, taglay pa rin natin ang lumang pagkatao. Yeah, still we have a sinful body. Meron pa rin tayong makasalanang katawan. That's why Romans chapter 70, but Apostle Pablo, I want to do good, but I cannot do good Oo, because mga kabanatang there's sin, di ba, in my body. pito, ninanais ko man gumawa ng mabuti pero hindi ko magawa sapagkat may masama na nananaan sa aking katawan. He said, I cannot do anything. That's why God the Father sent to us his Son with body, and then he put our sin, all sin to his body of Jesus and let him die. Wala akong kakayanang gawin ang lahat ng bagay pero isinubo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang ang lahat ng ating makasalanan ay mailipat sa kanyang That's kanawa. why he said, if you are in Christ Jesus, there's no condemnation anymore. Kaya naman ang sino ang nakipag-isa kay Kristo ay wala na sa ilalim ng kahatulan. We are already in Christ Jesus. Lahat tayo ay na kay Kristo na. You are sitting in heaven. Kaya naman tayo po ay tagalangit na It will not be cancelled. at hindi na yan mababago. Because it is not man's promise, God's swear or God's promise. Hindi ang taong nangako, kundi ang Diyos ang nangako sa atin. God promised with His Son Jesus At Christ. ipinangako niya ito kasama ng ating Panginoon. My Son is witness. This is my promise. My promise to you. I am promised to you. This is witness, my Son. Si Jesucristo mismo bilang anak ng Diyos ang naging saksi sa pangakong ito ng Diyos. I promise you. That's why my Son died on the cross. This is evidence. My love, my gift. At dahil ito ipinangako sa inyo bilang ebidensya ng aking pangako, hinayang ko mamatay ang aking anak doon sa krus. Do not worry about your salvation. Kaya huwag po tayo mag-alala sa ating kaligtasan. Because this enemy want to touch our old man and then sometimes want to make doubting. Sapagat ang hinahangad ng kaaway ay gamitin niya yung ating lumang pagkatao para magkaroon tayo ng pag-aalilang. Yeah, that's why when the kind of mind, the little mind come to me, I shout away from me, evil doers, Satanas, Kaya kapag dumarating yung mga pag-aalilang sa akin, agad ko ito nga pinagagalitan, sinabi kong umalis ka sa akin masamang kaisipan. Yeah, you also same. If you have same mind, you have to shout away from me, Satanas, evil doers. Kaya kapag ka nararamdaman nyo rin ang mga pagdududa sa salita ng Diyos, kailangan nyo pong sabihin, ikaw Satanas. And the shouting, I am God's children, God is my Father. At isigaw niya mabuti na ikaw, ako ay anak ng Diyos, at ang tatay ko ay ang anak ng Already you Diyos. shout, already my spirit in heaven, my citizenship in heaven. Ang spirit ko ay nasa langit at ako'y tagalangit na. Thanks God because our salvation eternal is free gift. At nagpapasalamat tayo sapagkat ang ating pong kaligtasan ay God libre at not asking any other deeds, only asking our faith. at walang ibang hinihingi ang Diyos sa atin na magawa, kundi pananampalataya. When you deny yourself, kill your old man, try to kill old man, you can get through faith. Kaya naman, kung papatayin natin ang ating lumang pagkatao, magkakaroon tayo ng tunay na At pananampalataya. the time when you read in Bible, you can really believe, you can get through faith. At sa pamamagitan nun ay magkakaroon tayo ng tunay na pananampalataya at tunay na pananalig. Okay, little time, let's pray for this free gift from Jesus Christ. Tayo may manalangin sa oras ito na Thanks, prayer. tatanggapin natin Thanks, yung prayer. manok na yun. Thanks, prayer. Pasasalamat, panalangin ng pasalamat. Let's shout 3 times, my soul overcome, let's pray. Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome! Happy birthday, next time, Sa kaligtasan, salamat po Ama sapagkat manalangin sa salamat tayo na kami sapagkat ang kanyang kamatayan ay sinilari sa kamatayan sapagkat hindi naman Diyos at pangalan hindi naman Diyos at tunay ng salawawin na salamat sa pagkakala na kami sa kanyang ng
Ama namin Diyos, maraming salamat. Tunay na ang habag at biyaya mo'y walang hanggan. Ipinaranas mo sa amin, Panginoong God, ang kakaibang pag-ibig. Isang pag-ibig na tunay mula sa paumpisa, mula nang kami yung lalangin. Salamat mo sa spiritual na pagpapala na ipinagkaloob mo sa amin, na hindi kayang ipagkaloob ng sino man sa sanlibutan. Patawarin mo kami, Panginoong Diyos, kung kami na nagkakaroon ng pag-aalinlangan. Patawarin mo kami, Panginoong Diyos, kung ang iyong kaloob ay nababaliwala sa buhay ng bawat isa. Pero salamat sapagkat pinalalahanan mo kami sa hapong ito ng kaligtasan yun ay kaloob, libre na ibinigay mo sa amin. Kaya naman lagi kaming mananalig sa iyo at hindi mababago ang pananalig na ito hanggang sa muling pagparito ng aming Panginoong Hesus. Salamat po aming Ama, inaangkin namin ang katagumpayan, inaangkin namin, Panginoong Diyos, ang pagtugon ng lahat ng aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. O, pwede na muna kayo magkape.